Paano kumikita ang negosyong 7-Eleven mga kanegosyo? Ito, kombinasyon to ng franchising tsaka platform business model tulad ng grocery store. Ito, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano kumikita ang negosyong 7-Eleven mga kanegosyo? Kombinasyon to ng platform tsaka franchising business model. Way back 2020 mga kanegosyo, halos 95% ng negosyo na malapit sa school, puro nag-close. Puro nalugi. Bakit? Kasi 2 years na online class din halos yung mga school dahil nga sa pandemic. At isa na ang sari-sari store kong nalugi doon mga kanegosyo. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Nung nagsisimula ako sa pagsasari-sari store, hindi ko pa alam yung mga focus in one, hindi ko pa alam yung scale up sa level 2 business model, hindi ko pa alam yung mga franchising, distribution, manpower, software, platform business model na yan. Gusto ko lang matuto, yun yung purpose ko kaya ako pumasok sa mundo ng pagninegosyo. At bakit sari-sari store? Kasi hindi ako marunong magluto. Madali buksan yung sari-sari store. Kaya pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP, Technological Institute of the Philippines. Sa Cubao, Quezon City yan mga kanegosyo. Ang 7-Eleven mga kanegosyo, kumikita yan sa pamamagitan ng franchising at platform business model. Papaliwanag ko mga kanegosyo. Yes, nagpapa-franchise ang 7-Eleven. Pero bukod doon, kumikita din ng 7-Eleven, ginagamit nila yung platform business model tulad ng grocery store. May magbabagsak sa kanilang mga produkto halimbawa ng mga Coke, mga beverage, mga chichirya. Babagsakan yung 7-Eleven, yung convenience store ng 7-Eleven at babayaran ng 7-Eleven within 3 to 4 months. At bukod doon mga kanegosyo, yung ibabagsak sa kanyang mga produkto, pwede niya pang mark upan ng 30 to 35%. Mataas mag-mark up si 7-Eleven sa mga produkto niya. Kaya panalo talaga dito sa cash yung may-ari ng 7-Eleven, kaya lalong lumaki. Bukod sa kumikita na siya sa franchising fee mga kanegosyo, ibig sabihin, malugi man yung magpa-franchise o hindi or kumita, yung franchising fee, ayun na yung pinaka-profit ng may-ari ng 7-Eleven. At bukod doon, yung nagbabagsak pa sa kanya ng mga produkto, pag nabili yung product na yun, babayaran pa ni 7-Eleven kay supplier within 3 to 4 months. At pwede niya pang magamit yung cash sa ibang mabilis na transaction or pwede niya pang ipampasahod sa sahod. Pampasahod sa tao niya, gamitin sa bayad ng renta, pwede niya pang gamitin sa bayad ng bills, kuryente, tubig. Parang umutang si 7-Eleven sa bangko ng pera within 3 to 4 months na walang interest. Pwede niya pang paikutin yung pera na yon mga kanegosyo. Bukod dun, may markup pa siya sa bawat chichirya, bawat beverage na binibenta sa loob ng 7-Eleven ng 30%. Mataas mag-markup si 7-Eleven mga kanegosyo. Halimbawa, ang pinakapuhunan lang ng isang produkto or chichirya, 20 pesos. Tubuan niya mga 27 niya bebenta yan. Tapos babayaran, edi may kita na siyang 7 pesos. Babayaran niya pa yung kay supplier within 3 to 4 months. Pwede niya pang magamit yung cash na yon. Panalo na dito sa cash flow, panalo sa franchising fee. May markup pa na malaki yung 7-Eleven sa
franchising fee, ay may markup pa yung malaki yung 7-Eleven sa bawat produkto. Ganon kumikita ang negosyong 7-Eleven. Kombinasyon ng franchising business model tsaka platform business model ang 7-Eleven. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mong i-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. At hanapin yung community ng mayaman. Ngayon mga kanegosyo, kailangan na natin gumawa ng original content. Kasama na sa trabaho natin yan kahit ikaw pa yung may-ari ng 7-Eleven. Kasama na sa trabaho natin maggawa ng original content bilang negosyante. Pansin nyo nga sila Elon Musk mga kanegosyo gumagawa ng original content. Malalaking tao na yun ha. Kaya mga kanegosyo, kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to. Gusto ko malaman yung tumatapos ang video ko, sabihin mo lang 7-Eleven. Ingat tayong lahat, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.